Ang kasal ay isang magandang kasinungalingang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo tuwing umaga habang nagsisipilyo ka. Ako si Alejandro Fales. 11 taon ko nang inuulit ang kasinungalingang iyon habang nakatayo sa master bathroom ng aming mamahaling townhouse sa Forbes Park, nakatitik sa lalaking nasa salamin na pinaniwala ang sarili niyang ang tahimik na asawa ay isang masayang asawa, na ang distansya ay tandang pagiging mature, na ang babaeng tumigil ng magtanong kung kumusta ang araw mo ay simpleng lumampas na sa mabababaw na usapan. Diyos ko, napakatanga ko. Pero nagsimula ang araw na iyon tulad ng lahat ng ibang araw, kape. Trapiko sa EDSA, isang tawag mula sa kliyente na pwede namang email na lang sana. Nagtatrabaho ako sa commercial, real estate. Iyong klaseng trabaho na maganda pakinggan sa masosyal na salu-salo pero sa totoo lang, buong buhay mo lang ginugugol sa pakikipagtalo sa telepono tungkol sa laking gusali sa mga lalaking mas marami pang koleksyon ng sapatos kaysa pabango. Nasa Makati ang opisina ko. Ika-12 palapag. May bintanang nakatanaw sa lungsod na hindi kailanman humihinto. Hindi tumitigil ang Maynila. Nilulunok ka lang nito at nagpapatuloy. Hindi ko planong bisitahin si Selena ng umagang iyon. Iyon ang bahagi na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Ang asawa kong si Dra. Selena Valles ay nagpapatakbo ng isa sa mga pinakakilalang behavioral therapy clinic sa Bonifacio Global City, ang Bagong Isip Wellness Group. Malinis na waiting room, malamlam na ilaw, isang receptionist na ang pangalan ay hindi ko na maalala. Laging nakangiti na parabang may itinatago. Napakatalino ni Selena, iyong tipong katalinuhang nagpaparamdam sa iyo na maswerte kang mapalapit dito at bahagyang bobo kapag ikinumpara mo ang sarili mo. Nakapagsulat siya ng 2 libro, naitampok sa Philippine Tatler, at nagbibigay ng keynote speeches sa mga charity gala para sa non-profit na siya mismo ang nagtayo ang Liwanag Bukas Foundation na di umano'y tumutulong sa mga batang mahihirap. Duman lang naman ako dahil may reservation ako sa Spiral, paborito niyang seafood restaurant sa Pasay, para sa anniversary dinner namin sa Sabado. Gusto ko lang kumpirmahin kung libre siya sa Huwebes para kunin ang in-order niyang gown. Iyon lang. 30 segundong usapan. Hahalikan ko lang siya sa pisngi at babalik na ako sa sasakyan bago magtanghali. Hindi ko alam na ang 30 segundong iyon ang sisira sa 11 taon ng buhay ko. Karaniwan ang magulong sitwasyon sa BGC nang iparada ko ang Fortuner sa may 5th Avenue at naglakad papunta sa gusali niya salamin at bakal, iyong klaseng arkitektura na tila bumubulong ng mahal ang bayad dito kada oras. Tumingin ang receptionist na si Chamil nang pumasok ako at may kakaibang nangyari sa ngiti niya. Kumurap iyon na parang bombilyang hindi makapagdesisyon kung ilaw ba o hindi. Sir Fales. Tumayo siya. Hindi po kayo inaasahan ni Dra. Selena. Alam ko, sabi ko. Surprise visit. Ginagawa iyon minsan ng mag-asawa. May session pa po siya ngayon. Mahaba po. 40 minuto pa siguro. Nakibit balikat ako. Maghihintay ako sa opisina niya. Alam ko naman ang daan. Actually, sir, baka mas mabuti kong Camille. Ngumiti ako. 100 beses na akong nakapunta rito. Tumahimik siya. Naroon na naman ang pag-alinlangan sa mukha niya. Hindi ko iyon pinansin nun. Nasa dulong maikling hallway ang pribadong opisina ni Selena. Lakpas sa 2 therapy room at maliit na kusinang amoy taa at ambisyon. Binuksan ko ang pinto at huminga ng malalim. Amoy niya ang silit bergamot at kung anong mainit na halimuyak sa ilalim nito. Ma-frame diploma sa dingding. Isang mamahaling mesa na makintap na parang pwedeng operahan sa ibabaw. Ma-bookshelf na nakaayos ayon sa kulay dahil ganun si Selena. Kahit grocery, kino-color code niya.
Umupo ako sa upuang malamang ginagamit ng mga pasyente niya sa pag-amin ng pinakamasasamang sikreto nila at inilabas ang cellphone ko. Doon ko nakita iyon sa ibabaw ng mesa, sa pagitan ng legal pad at isang tumpo ng folders. Isang fountain pen. Madilim na pula ang katawan, may gintong trim. Iyong klaseng panulat na mas mahal pa sa hulog ng sasakyan ng karamihan. Hindi ko sana papansinin dahil mahilig si Selena sa mamahaling panulat, kung hindi dahil sa nakaukit na pangalan. Isabella Ann Nevalets. Pangalan ng anak kong babay. Kumilos ang makamay ko bago pa makahing ng permiso sa utak ko. Pinulot ko iyon. Mabigat. Solid. Iyong bigat ng bagay na mahalaga. Si Isabella Valles, 12 taong gulang, 8 buwan nang nawawala. 8 buwan na police report na walang napuntahan. 8 buwan na poster sa poste sa buong Makati at Taguig. 8 buwan na punto lungkot na parang sementong bumalot sa mga buto ko. 8 buwan nang pagtulog sa tabingang babaeng umiyak sa candlelight vigil, nagbibigay ngang interview sa TV, humahawak sa kamay ko sa harap ngang kamera at bumubulong ng, mahahanap natin siya, Alex. Alam kong mahahanap natin siya. 8 buwan habang ang babaeng iyon ay ginagamit ang fountain pen ng anak namin bilang paperweight. May nagilong bahagi sa dibdib ko. Pinaglaruan ko ang panulat sa kamay ko. Nakapanganghin lalaki ko ang maliit na siwang malapit sa clip. Pinindot ko iyon, may mahinang click. At gumalaw ang bookshelf. Hindi dramatic na parang sa pelikula. Hindi bumaksak ang alikabok mula sa kisame. Dumulas lang ito ng maayos at tahimik na parabang gawang taong eksaktong alam ang ginagawa niya. Nagbukas ang halos 4 na talampakang espasyo sa pagitan ng shelf at dingding at malamig na hangin ang lumabas mula sa dilim. Napabilis ang tayo ko kaya umatras ang upuan at bumangga sa mesa. Bella, mahina lang sa una. Pagkatapos mas malakas. Bella, Daddy, pause, maliit. Parang boses na matagal nang hindi ginagamit sa normal na pakikipag-usap. Nakaupo siya sa maliit na kama sa loob ng silid na hindi mas malaki sa walk-in closet. Puting dingding. Mahinang LED lights. Maliit na bookshelf. Isang desk na may laptop. At ang anak kong babae, ang anak kong hindi ko nakita sa loob ng 8 buwan. Payat siya sa paraang sumakal sa lalamunan ko. Nakasuot ng damit na hindi ko kilala. Nakatingin sa akin gamit ang mamatang na tutong maging maingat. Ito iyong bahagi na dapat tatakbo ang isang mabuting ama at yayakapin ang anak niya. At ginawa ko iyon, pero ito rin ang sandaling may ipinanganak sa loob ko. Isang bagay na wala pa akong pangalan noon. Hindi iyon lungkot, hindi rin ginhawa. Iba iyon, 2 hakbang lang at nasa harap ko na siya. Hinila ko siya papunta sa dibdib ko. Naging matigas siya sandali parang batang nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng ligtas bago tuluyang bumigay at manginig sa yakap ko. Nandito ako, anak. Nandito si Daddy. Sabi niya ayaw mo na raw sa akin, mahina niyang sabi sa dibdib ko. Sabi niya sobra raw ako. Na pareho raw kayong pumayag. Humigpit ang pangako. Kasinungalingan iyon. Napaka-kontrolado ngang boses ko kaya ako mismo ang natakot. Pinakamalaking kasinungalingang narinig mo. Alam ko, bulong niya. Siguro alam ko naman nun pa. Pero paulit-ulit niyang sinasabi, hinawakan ko ang mukha niya. Inalala ko bawat pagbabago rito. Bawat anino, bawat pagkapayat. Gaano ka nakatagaw dito? Simula siguro nung Setyembre, nung una pinapalabas niya ako sa gabi. Tapos tumihil na. Setyembre, Mayo na ngayon. May iba pa bang nakakaalam na nandito ka? Umiling siya bago nagatubili. Si Tito Marco minsan nakdadala ng pagkain. Marco, nakababatang kapatid ni Selena, lalaking kasabay kong kumain noong Pasko.
Lalaking yumakap sa akin sa vigil at nagsabing mahahanap natin siya pare. Diretso siyang tumingin sa mata ko noon. Lumawak ang malamig na bagay sa dibdib ko. Sige, sabi ko ng mahinahon. Iyong boses na ginagamit ko kapag may negosyong malapit ko ng wasakin. Ito ang gagawin natin. Sasama ka sa akin ngayon. At wala kang sasabihin kahit kanino hanggat hindi ko sinasabing ligtas na. Kaya mo ba iyon? Tumango siya. Mabuting bata. Palagi naman siyang ganun. Inilabas ko siya mula sa opisina. Ibinalik sa dati ang bookshelf sa likod namin at naglakad kami sa hallway. Nakayuko si Bella. Nang madaanan namin ang reception desk, tumingin siya kay Camille. Hi Bella, maingat nitong sabi. Iyong paraan ng pagsasalita sa sitwasyong pinili mong huwag makita. Alam niya, matagal ko siyang tinitigan para siguraduhin naiintindihan niyang naiintindihan ko. Namutla siya. Magandang hapon, magalang kong sabi. Ipinasok ko ang anak ko sa passenger seat ng Fortuner ko ng alas 12:19 ng tanghali, isang Martes ng Mayo. At nagmaneho ako pauwi sa Forbes Park nang hindi tumatawag sa pulis. Hindi tumatawag kahit kanino. Kailangan kong mag-isip. Hindi ko pa alam noon na hindi lang si Bella ang bata. Hindi ko pa alam ang tungkol sa batang babae mula sa ibang bansa. Hindi ko pa alam kung gaano kalawak ang operasyon ng asawa ko o kung gaano karaming tao ang pinaniwala niyang tumingin sa ibang direksyon. Pero malalaman ko rin. At kapag nalaman ko, wala akong gagawing hindi ko pa napagplanuhan ng 3 hakbang sa unahan. 11 taon pinag-aralan ni Selena kung paano mag-isip ang mga sirang tao. Panahon na para makilala niya ang isa, karamihan sa mga lalaki. Kapag gumuho ang mundo nila, alak ang hinahanap. Ako, legal padatitim na marker. Ang paghihiganti na walang plano ay galit lang na walang direksyon. Nasa itaas si Bella noon. Naligo na. Kumain na 3 scrambled egg at toast dahil iyon lang ang kaya kong lutuin nang hindi nanginginig ang mga kamay ko at natutulog sa dati niyang kuwarto sa unang pagkakataon matapos ang 8 buwan. Matagal akong nakatayo sa pintuan habang pinapanood ang pahinga niya, tinitiyak na totoo ito. Pagkatapos bumaba ako at nagsimulang ilista lahat ng alam ko tungkol sa asawa ko. At dun ko napagtantong napakakaunti pala ng alam ko. Alam kong black coffee ang gusto niya. Alam kong ayaw niya sa tunog ng telebisyon sa restaurant. Alam kong kaya niyang pumasok sa silid na punong estranghero at sa loob ng 20 minuto ay mapapaniwala silang siya ang pinakamaunawaing taong nakilala nila. Dati akala ko regalo iyon. Ngayon alam kong kasanayan iyon. Sinulat ko ang pangalan niya sa itaas ng papel. Selena Valles. Pagkatapos nagsimula, akong iguhit lahat ng binuo niya. Ang Liwanag Bukas Foundation ay ideya niya noong 3 taon namin bilang mag-asawa. Akala ko napakaganda nun. Ang babaeng mahal ko, tumutulong sa mahihirap na bata, gumagawang kinabukasan para sa kanila. Ako mismo ang nagsulat ng unang tseka, 3 milyong piso. Ipinagmamalaki ko pa iyon nun. Misis ko nagpapatakbong napakagandang foundation, madalas kong sabihin sa masosyal na handaan. Hindi ko man lang naisip tanungin kung sino talaga ang humahawak ng pera. Nag-vibrate ang cellphone ko. Selena. Male. Late ako. Humaba ang session. Maga alas 7 pa ako makakawi. Kumain ka na. Love you. Matagal kong tinitigan ang mensahe. Hindi niya alam na pumunta ako roon. Hindi niya alam na kasama ko si Bella. Akala niya nakakulong pa rin ang sikreto niya. Nag-reply ako. No problem. Kakain na lang ako sa labas. Love you too. At ang ibig kong sabihin sa huling bahagi ay katulad ng tunong ng pintong nagsasara ng tuluyan. Ginugol ko ang sumunod na 4 na oras sa laptop. At ang natuklasan ko ron ay sapat para sirain ang isang mas mahinang lalaki. Ang Liwanag Bukas Foundation ay rehistradong non-profit sa Pilipinas. Malinis ang papeles, magandang website.
nga stock photo and mga batang nakangiti. At ayon sa lumang text documents na nakita ko online, mahigit 130 milyong piso na ang dumaan dito sa loob ng 4 na taon. 3 pangalan ang nasa board of directors. Selena, isang abogado na minsan ko lang nakita sa gala. At si Marco Villarreal, apelidong hindi ko kailanman naisip i-Google. May consulting firm siya sa Singapore. Walang website. Walang empleyado. Ang address, isang maliit na forwarding office lang. Nakalista rin siya bilang co-signatory sa bank account ng subsidiary ng foundation, Pathways International. Napaatras ako sa upuan. Ilang bata ba, Selena? Wala pa akong sagot nun. Pero alam kong hindi ginawa ang silid sa likod ng bookshelf para sa pangmatagalang pagkakakulong. Masyadong organisado, masyadong malinis. Nasa kitchen island na ngayon ang laptop ni Bella. Password protected. Pero alam ko ang patterns ni Selena. Sinubukan ko ang unang variation. Wala. Pangalawa. Wala. Pangatlo. Nilagyan kong birth year ni Bella sa dulo. Bumukas. Siyempre naman. Ang yabang ng babaeng hindi kailanman umasa na mahuhuli siya. At binago na mag-affile sa laptop na iyon ang lahat na akala kong alam ko. May folder na pinangalan ng Futures. May 8 intake files kang gabata mula sa iba't ibang bansa Indonesia, Vietnam, Ukraine. Bawat file may litrato, pangalan, edad, psychological assessment na isinulat sa eksaktong clinical language ni Selena at isang column na tinawag niyang integration timeline. Parang software update, parang magabuhay na pwedeng palitan. Sumama ang sikmura ko. Lahat ng bata ay dinala sa bansa gamit ang lehitimong humanitarian visa channels. At si Selena bilang lisensyadong terapis ang pumirma sa lahat. Ipinadala sila sa tinatawag niyang host families. Pero ang huling file ang nagpahinto sa akin. Mas bago ito kaysa sa iba. Larawan ng isang batang babae mula Cebu, 12 taong gulang. Kamuhang-kamuha ni Bella sa hugis ng mukha at kulay ng balat. Pangalan niya, Amaris Navarro. At sa sulat kamay ni Selena, 4 na salita, candidate for primary placement. Napaupo ako ng matagal. Hindi lang itinago nga asawa ko ang anak namin. Nagahanap siyang kapalit. Isang batang pwedeng ipakilala balang araw bilang bagong anak na iniligtas niya mula sa kahirapan habang unti-unting binubura si Bella sa mundo. Isinara ko ang laptop ng maingat. Tumayo, nakpunta sa lababo, at inilubog ang mga kamay ko sa malamig na tubig. Huwag magmadali. Huwag munang tumawag sa pulis. Kapag tumawag ako ngayon, tataka si Marco. Magtatago ang mga host family. Mawawala ulit ang mga bata. Hindi. Kailangan itong maging eksakto. Kailangan itong maging surgical. Sinulat ko ang pangalan ng matalik kong kaibigan sa bagong pahina. Gabriel Serrano, 12 taon sa NBI, Anti-Human Trafficking Division. Ang lalaking katabi ko sa kasal ko. Ang lalaking nagsabi sa akin 3 buwan matapos mawala si Bella na maliit na raw ang pag-asa ayon sa statistics. Hindi niya alam na minanipula pala ang statistics. Hindi ko muna siya tatawagan. Kailangan ko and higit pa. Kailangan kong tiyaking walang butas. Dahil kapag ibinigay ko ito sa mga may badge, magiging kwento na nila ito. At may mas mahalaga akong nais kaysa hustisya. Gusto kong marinig ng buong Maynila ang pangalan ni Selena Valles at maalala kung ano talaga siya. Gusto kong mahiya ang lahat ng pumalakpak sa mga gala niya. Gusto kong maging napaka-kumpletong ebidensya na walang abogado o press conference ang makakapagbura sa katotohanan. Darating ang hustisya, pero mauna ang pagkawasak ng reputasyon. Narinig ko ang maliliit na yabag sa hagdan 4:30 na hapon. Lumabas si Bella sa pintuan ng kusina suot ang maluwag na uptiliman sweatshirt na dati pa niyang damit. Tiningnan niya ang legal pad, ang laptop,
at ang mukha kong hindi ko naitago ng mayos. May pinaplano ka, sabi niya. Nagtatrabaho lang ako. Umiling siya ng bahagya. Kilala ko ang mukha mo kapag nagtatrabaho ka. Hindi iyon. Tinapi ko ang stool sa tabi ko. Umupo siya at isiniksik ang mga paa sa ilalim niya gayang ginagawa niya simula 4 na taong gulang siya. Maguwi siyang ibang bata. Tahimik niyang sabi. Tiningnan ko siya. Ano ang alam mo tungkol doon? Narinig ko siyang kausap si Tito Marco. Huminto siya. Sabi niya dapat matapos ang transition bago ang malaking gala sa Taglagas. Dapat daw malinis. Aw kan narinig, hindi nabasag ang boses niya. Mas masakit iyon. Binanggit niya ang pangalan ko, sabi ni Bella. Tapos sinabi niya ang salitang former. Former. Parang past tense ang sarili kong anak. Gaano mo na katagal alam? Mga 2 buwan. Nakibit balikat siya. Tumigil na akong umiyak matapos ang unang linggo. Hindi naman nakatulong. 12 taong gulang at mas matatag pa sa akin. Hindi siya makakatakas dito, sabi ko. Alam ko, sagot niya habang diretso akong tinitingnan. Pero dad, huwag mo lang ipakulong. Gawin mong may ibig sabihin. At doon ako nakaramdam ng kakaibang pagmamataas. Eksakto, sabi ko habang pinupulot ang marker. Iyan mismo ang plano. Sa loob ng 30 araw, naging perpektong asawa ako. Hinahalikan si Selena tuwing umaga. Nagtatanong tungkol sa sessions niya. Nakikipag-dinner sa kanya sa Forbes Park habang sa ilalim ng mesa ay hawak ko ang cellphone na puno ng ebidensyang sapat para gibayin ang buong imperyo niya. 30 araw ngang pinakamahusay na pag-arte sa buhay ko. Nakatira si Bella pansamantala sa Chondong, bayaw ko sa Quezon City, malayo sa kahit anong koneksyon ni Selena. Walang social media, walang bakas. Sinabi ko kay Selena na kailangan kong espasyo dahil sa anibersaryo ngang pagkawala ni Bella. Hinawakan niya ang kamay ko. Umiyak siyang totoong luha. Magiging okay tayo, Alex. Bulong niya isang gabi. Yeah, sabi ko. Magiging okay nga tayo. Nakipagita si Gabriel Serrano sa aking alas 7 NG umaga sa isang cafe sa BGC. Isinuksok ko agad ang flash drive sa harap niya. Tingnan mo muna, sabi ko bago pa siya magsalita. Pagkaraan ng 4 na minuto ang pag-scroll sa Futures folder. Nakbaho ang mukha niya. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Gaano mo nakatagal hawak ito? 30 araw. Alex, dapat agad mo akong tinawagan. At kung ginawa ko iyon, tataka si Marco, magtatago ang mapamilya, at si Selena lalabas sa TV na nagsasabing gawa-gawa lang itong slosong asawa. Tahimik siya. 3 bansa, mahina niyang sabi. At iyong batang mula Cebu, dumating siya sa Naya 6 na araw na ang nakalipas. Nasa host family ngayon sa Alabang. Napatingin siya sa akin. Sakto tayo sa oras. Kinuha niya ang flash drive. Kailangan ko 48 oras para sa warrant. Meron ka niyan, sabi ko. Pero may isang kondisyon ako. Mauna ang press release bago ang aresto. Hindi standard procedure, Ryan. Hindi rin standard ang ginawa niya. Ginugol ko ang sumunod na 2 araw sa pagtatapos ang lahat. 30 araw na akong lihim na nakikipag-ugnayan sa tamang journalist. Hindi ko ibinigay ang kwento. Magatanong lang. Mga eksaktong tanong na walang inosenteng foundation ang kayang sagutin ng maayos. At nang mapirmahan ang warrants, 4 na investigative reporters na ang nahuhukay. Huwebes NG umaga, alas 6. Ginawan ko si Selena ng kape. Black. Nag-vibrate ang cellphone niya ng sunod-sunod. Sumimangot siya habang binabasa ang screen. Alam ko na ang nakasulat doon. Naglabas ng article ang Philippine Daily Inquirer. Mga tanong bumabalot sa kilalang foundation, mga bata, visa, at nawawalang pondo. Alex, kakaiba ang boses niya. Nagpapahid ako nun ng butter sa tinapay. May article tungkol sa foundation. Tumingin siya sa akin.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon nakita kong tumingin siya sa akin nang hindi niya makita ang inaasahan niyang lalaki. May mali sa katahimikan ko. Alex, ibinaba ko ang butter knife. Naaresto na si Marco, mahinahon kong sabi. 4 na minuto na ang nakakaraan. Nagpapabati si Gabriel Serrano. Muntik niyang mabitawan ang tasa. Tuminok ang doorbell. 3 NBI agents at 2 pulis. Naunlock ko na ang pinto bago pa ako bumaba. Hindi ko pinanood habang kinukuhanan siyang posas. Lumabas ako sa franda at pinakingan ang tunongang pagbaksak ng mundo niya. Nailigtas si Amaris Navarro sa host family sa alabang ng umagang iyon. Lahat ng 8 bata natakpuan sa loob ng 72 oras. Nasa lahat ng balita ang kwento. Pagsapit ng gabi, ang Liwanag Bukas Foundation ang pinakahinahanap na pangalan sa internet sa buong Pilipinas. Gusto niyang makita ang pangalan niya sa mga gusali. Sa federal indictments niya iyon nakuha. Minsan ko siyang binisita 3 linggo matapos ang aresto. Nakaupo siya sa likod ng salamin sa detention center. Malamig ang mamatang noon ko lang tunay na nakita. Kahit ngayon, sabi niya, pinlano mo lahat. Simula nung Martes na makita ko ang panulat sa mesa mo. Inilabas ko ang fountain pen sa bulsa ko at inilapag sa pagitan namin. Iyong pen na may nakaukit na Isabella Ann Nevalets. Pero pinalitan ko na. Nakalagay ng gayon. Alejandro Vales. Tinitigan niya iyon. Akin iyan. Ako ang nagbayad, sabi ko. Sa lahat actually. Tumayo ako at inayos ang jacket ko. 11 taon si Lena. Ang bahay, ang clinic, ang unang 3 milyong piso ng foundation mo. Isipin mo na lang itong repossession. Naglakad ako papunta sa pinto. Alex, sumunod ang boses niya. Kahit ngayon hindi ka pa rin makaka-move on dito, gugugulin mo ang natitirang buhay mo. Kinukumusta ka ni Bella, sabi ko. At isinara ko ang pinto. 41 taon ang sentensya niya. 22 kay Marco. Lahat ng 8 bata ay naibalik sa pamilya o inilagay sa Verified Protective Care. Nakawi si Amaris Navarro sa Cebu makalipas ang 4 na buwan. Ako ang nagbayad ng flight niya. Pagkaraan ng 6 na buwan, gumawa ng follow-up article ang Inquirer. Tinawag nila akong bayani. Hindi ako bayani. Isa lang akong amang nakahanap ng panulat.